Sa bandang huli ng 2025, tahimik na galit ang nagsimulang kumulo sa Iran. Nagsimula ito sa pagbagsak ng halaga ng Iranian currency laban sa US dollar. Kasabay nito, ramdam ng mga tao ang bigat ng bagsak na ekonomiya. Mataas na presyo, mababang sahod at araw-araw na hirap sa pamumuhay. Sa una, galit lang ito. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang galit ay naging sigaw. At ang sigaw ay unti-unting nagiging revolusyon. Ang rehimen ng Iran na pinamumunuan ng Supreme Leader na si Ali Khamenei ay sinubukang pigilan ang pag-aalsa. Naglabas sila ng babala, nagpakita sila ng puwersa. Ngunit sa kabila nito, hindi huminto ang mga nagpoprotesta. Sa halip, lalo silang dumami. At sa gitna ng lumalalang sitwasyon, may isa pang boses ang pumasok. Isang boses mula sa labas ng Iran pero may bigat na kayang baguhin ang takbo ng laban, ang Estados Unidos. Matagal nang nagbabanta si US President Donald Trump laban sa Iranian regime. Matagal pa bago naging malinaw na posible ang direktang aksyon ng Amerika. Noon parang salita lang, warning lang. Pero habang tumitindi ang kaguluhan sa Iran, ang mga babalang iyon ay unti-unting nagiging seryosong posibilidad. Pero teka muna mga kaibigan, bago nating ipagpatuloy ay baka pwedeng pakilike naman ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon balik na tayo sa video. Noong isang linggo lamang, hayagang sinabi ni Trump na ang Iran ay get hit very hard kung gagamit ng karahasan ng rehimen laban sa mga nagpoprotesta. Sa parehong radio interview, binawasan din niya ang bigat ng mga naunang ulat ng pagkamatay at ayon kay Trump, ang ilan sa mga ito ay resulta lamang ng stampedes. Pero dagdag ng BBC, sinabi rin ni Trump na napakalakas ng babalang ibinigay ng Amerika sa Iranian government na may kapalit ang paglabag sa tinatawag nilang red line ng marahas na crackdown. At noong January 10, mas lalo pang tumindi ang tono. Ayon sa ulat ng The Independent, sinabi ni Trump na ang Estados Unidos ay start shooting kung susubukan ng rehimen ni Khamenei na tapusin ang mga protesta gamit ang dahas. Ang babalang ito ay dumating habang papasok na sa 13th day ang mga protesta. Sa panahong iyon, ayon sa mga ulat, at least 62 protesters na ang nasawi, kasama ang ilang police officers. Pero sa kabila ng mga pagkamatay, hindi humina ang kilos protesta. Ayon pa rin sa The Independent, pagsapit ng January 10, may mga demonstrasyon na sa over 100 cities at towns sa buong Iran. Karamihan sa mga ito ay hayagang sumisigaw ng mga anti-regime slogans. Para kay Trump, malinaw ang direksyon ng mga pangyayari. Naniniwala siyang papalapit na ang pagbagsak ni Khamenei at wala nang magagawa ang Supreme Leader para pigilan ito. Sa isang Fox News interview kasama si Sean Hannity, ayon kay Trump, napakaraming tao ang nagpoprotesta. Wala pang nakakita ng ganito. Pero binalaan ko na ang Iran. Kung sisimulan nilang barilin ng mga taong ito, mga taong walang armas at mahal ang kanilang bansa, sa madaling salita, malinaw ang linya, may babala, may red line, at may kapalit kapag tinawid iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mukhang hindi nakinig ang rehimen ng Iran. Sa halip na umatras, may mga senyales na sinimulan nila ang mismong uri ng crackdown na matagal nang ipinagbabawal ng Amerika. Noong January 11, iniulat ng AP News na biglang tumaas ang death toll kaugnay ng lumalalim na revolusyon. At dito na nagsimulang magbago ang lahat. Dahil sa puntong ito, hindi na lang ito usapin ng internal unrest sa Iran. Ito ay naging banggaan ng kalooban ng mga tao at ng huling sandata ng rehimen. Habang ang mundo at lalo na ang Washington ay nakatutok sa bawat susunod na hakbang. At mula rito ang tanong ay hindi na kung may mangyayaring mas malaki, kundi kung kailan at hanggang saan ito aabot. Ayon sa ulat, at least 544 na katao ang ngayon ay pinangangambahang nasawi. Samantala, humigit kumulang 10,600 naman ang naaresto sa loob lamang ng past 2 weeks. Ang mga numerong ito ay nagmula sa Human Rights Activist News Agency, isang organisasyon na, ayon sa AP News, ay madalas napatunayang tama ang mga ulat tuwing may kaguluhan o malawakang protesta sa Iran. Sa tinatayang 544 na namatay, 496 ang pinaniniwalaang mga nagpoprotesta. Ang natitirang 48 naman ay miyembro ng Iranian Security Forces. Pero dito nagsisimulang magkaiba ang mga salaysay. Iginigiit ng rehimen ng Iran na mas mataas pa raw ang bilang ng mga namatay sa hanay ng kanilang mga tauhan kaysa sa mga numerong inilalabas ng mga independent groups. At sa mismong araw na inilabas ng AP News ang ulat nito, may isa pang balitang lumabas. Ayon sa Al Jazeera,
Over 100 security officers na raw ang napatay habang patuloy na hayagang hinahamon ng mga nagpoprotesta ang rehimen ni Ali Khamenei. Sa puntong ito malinaw ang isang bagay. Mahirap nang makuha ang eksaktong bilang. At hindi ito aksidente. Ayon sa AP News, sinadya ng rehimen ni Khamenei ang ganitong sitwasyon. Sa maraming bahagi ng Iran, pinutol ang internet connections, pati na rin ang mga linya ng telepono. Sa madaling salita, pinili ng rehimen ang dilim ng impormasyon. Kung pamilyar ang estratehiyang ito, may dahilan. Mistulang hiniram ng Iran ang taktika ni Vladimir Putin. Sa Russia, madalas isinasara ang internet at cellphone service sa mga rehiyong tinatamaan ng long-range drones ng Ukraine. Ayon sa Moscow, ginagawa raw ito para pigilan ang drone attacks. Pero ayon sa maraming observers, kahit isara ang signal, tuloy pa rin ang tama ng mga drone ng Ukraine. Kaya lumilitaw na ang tunay na layunin ng ganitong hakbang ay hindi lang seguridad, kundi pigilan ang pagkalat ng ebidensya bago pa makontrol ng mga cronies ni Putin ang narrative. Ngayon sinusubukan ng Iran ang parehong taktika, pero hindi ito gumagana ayon sa plano ni Khamenei. Totoo, ang kawalan ng internet at phone service ay nakatulong sa rehimen na pagtakpan ng tunay na lawak ng crackdown. Pero kahit ganoon may ebidensya pa ring lumalabas ng bansa. Ayon sa AP News, may ilang Iranian pa ring nakakapagpadala ng mga video palabas, malamang gamit ang Starlink satellite transmitters. Ang iba naman ay agad na ikinakalat ang mga video sa social media. At may ilan pa na direktang humihingi ng tulong kay Donald Trump. Isa sa mga halimbawa nito ay si Emily Schrader. Noong January 10, nag-post siya sa X ng isang video, kasabay ng isang diretsahang mensahe. Ayon kay Emily Schrader, "Dear President Trump, ito ang ginagawa ng Islamic Republic of Iran sa sarili nilang mga mamamayan. Libo-libo ang nasasaktan at pinapatay ng rehimen. Oras na para kumilos. Ngayon na." Ang kasamang video ay tila nagpapakita ng ilang eksena kung saan pinapaputukan ng Iranian security officers ang mga nagpoprotesta. At ito mismo ang eksaktong senaryong matagal nang binalaan ni Trump. Isang linya na malinaw niyang sinabi na hindi dapat tawirin. Sa puntong ito, hindi na lang ito usapin ng statistics o body count. Ito ay naging labanan ng katotohanan laban sa pagtatakip, ng ebidensya laban sa censorship, at ng sigaw ng mga tao laban sa katahimikan na pilit ipinapataw ng rehimen. At habang mas maraming video ang lumalabas, habang mas maraming pangalan ang nadadagdag sa listahan ng mga nasawi, mas lalong lumiit ang espasyo ng rehimen para umiwas. Dahil sa panahon ng satellite internet at social media, kahit anong pilit na pagsara ng signal, may lalabas at lalabas na ebidensya. At sa sandaling iyon ang tanong ay hindi na kung makikita ng mundo ang nangyayari sa Iran, kundi kung hanggang kailan pa ito palalagpasin ng mundo. Habang tumitindi ang presyon mula sa loob at labas, nagiging mas matapang ang Iran. Matapos magmukhang nag-aalinlangan sa unang mga banta ni Donald Trump, ang rehimen ay biglang nagbago ng tono. Sa halip na umatras, sumagot ito ng sariling mga banta na malinaw na nagpapakita na balak nilang harapin ang mga protesta sa sarili nilang paraan. Ayon sa The Guardian, ang speaker ng Iranian Parliament na si Mohammad Bagher Ghalibaf ay nagbabala na anumang pakikialam ng Estados Unidos ay sasagutin ng puwersa. Ayon kay Ghalibaf, kapag may pag-atake laban sa Iran, ang occupied territory at lahat ng American military centers, bases at mga barko sa rehiyon ay magiging lehitimong target. Kasabay nito, ang Iranian President na si Masoud Pezeshkian ay naglabas din ng matitinding pahayag. Tinawag niya ang mga nagpoprotesta na mga terorista at sinimulan niyang ilarawan ang mga nangyayari sa lansangan batay sa bersyon ng rehimen. Ayon kay Pezeshkian, "Mga pamilya, hinihiling ko sa inyo, huwag ninyong hayaang sumama ang inyong mga anak sa mga rioters at teroristang pumuputol ng ulo at pumapatay ng kapwa." Hindi pa doon nagtapos ang kanyang panawagan. Hinimok din ni Pezeshkian ang mga Iranian na lumahok sa isang tinawag niyang National Resistance March, isang kilos na layong kontrahin ang mga protesta. Sa puntong ito, hindi pa rin malinaw kung gaano kaseryoso ang Iran sa paglulunsad ng aktwal na counterstrike laban sa Estados Unidos. Noong June, matapos ang isinagawang Operation Midnight Hammer ng Amerika, umatake ang Iran sa US forces sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Ngunit kumpara sa pinsalang ginawa ng Amerika sa Iran bago iyon, mahina at simboliko lamang ang naging tugon ng Tehran. Dahil dito may mga analyst na naniniwalang maaaring naamoy ng Estados Unidos ang isang pagkakataong hindi lang magdudulot ng regime change sa Iran,
kundi makakasakit din sa interes ng Russia sa rehiyon. Gayunpaman, malinaw na hardline ang pinipili ng Iran sa ngayon at ang Estados Unidos ay mukhang nasa bingit ng pagtugon. Isang hakbang na tatalakayin pa sa susunod. Pero bago yon, may isang mahalagang detalye. Sa kabila ng lahat ng banta, karahasan at lumalaking bilang ng mga nasasawi, hindi pa rin nauubos ang kagustuhan ng mga tao para sa pagbabago. Sa ulat ng AP News noong January 11, sinabi na nagpapatuloy pa rin ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng Iran. Gayunpaman, nananatiling hindi malinaw kung sapat na ba ang lakas ng mga ito para magbunga ng tunay na pagbabago kung sila lamang ang kikilos. Sa parehong araw, nagsulat ang Kyiv Post ng isang mas maingat na pagsusuri. Ayon sa kanila, may limitasyon ang pressure na kayang ibigay ng mga nagpoprotesta laban sa rehimen ni Khamenei. Una, pira-piraso ang kilusan. Wala pang malinaw na internal leader na kayang pagsamahin ang mga hiwa-hiwalay na kilos sa isang organisadong puwersa na tunay na may kakayahang pabagsakin ng supreme leader at ang kanyang inner circle. Ikalawa, ang malawakang phone at internet shutdowns ng rehimen ay lalong nagpapahirap sa mga nagpoprotesta. Hindi lang para mag-organisa, kundi pati para magtayo ng isang malinaw na leadership structure. At mas mahalaga sa lahat, wala pang malinaw na senyales sa ngayon na ang mga miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC o alinman sa iba pang security forces ng rehimen ay handa ng kumalas at kumampi sa mga tao. Hindi pa. Ngunit tulad ng binigyang diin ng ilang observers, maaaring magbago ang lahat sa loob lamang ng ilang oras, lalo na kung magsimulang bumagsak ang mga bomba ng Amerika. Noong January 11 din, ibinahagi ng Kyiv Post ang opinyon ng iba't ibang eksperto at news outlets. Magkakaiba man ang kanilang pananaw, iisa ang malinaw na punto. Hindi pa tiyak kung mangyayari ang regime change at kung mangyayari man, hindi rin malinaw kung kaya itong gawin ng mga nagpoprotesta ng sila lamang. Sa puntong ito, ang Iran ay nakatayo sa isang delikadong bangin, isang hakbang pa mula sa loob o mula sa labas. At maaring tuluyang magbago ang takbo ng kasaysayan. May mga eksperto naman na nagbabala na ang sobrang lantad na suporta mula sa labas ay maaring magkaroon ng kabaligtarang epekto. Halimbawa, si Asadekian, isang sociologist, ay nagsulat sa Le Monde na ang mga mensahe ng suporta mula sa Estados Unidos at Israel ay maaring maging pabor pa sa rehimen ni Khamenei. Ayon kay Kian, maaring baluktutin ng rehimen ang mga pahayag na ito at gamitin bilang patunay na ang lahat ng oposisyon ay umano'y mga ahente ng mga dayuhang bansa. Dagdag pa niya, ayon kay Asadekian, nasa kamay ng sambayan ng Iranian ang pagbabago ng rehimen at tanging ang pagkakaisa ng mga pakikibaka para sa kalayaan mula sa iba't ibang social, ethnic at religious groups ang makakapagpalaya sa Iran mula sa mahigpit na hawak ng rehimen. Sa madaling salita, para kay Kian, hindi pwedeng i-export ang revolusyon. Kailangang manggaling ito mismo sa loob, mula sa pagkakaisa ng mamamayan. Ngunit hindi lahat ng analyst ay sang-ayon. May mga naniniwala na mas organisado ang mga protesta kaysa sa inaakala. Isa sa kanila ay ang Iranian political scientist na si Hamid Enayet. Ayon kay Enayet, ang kasalukuyang pag-aalsa ay malayong mas structured kumpara sa mga naunang uprisings. Hindi tulad ng mga dating protesta, ayon kay Enayet, nagawang panatilihin ng mga resistance groups ang momentum ng kilusan sa iba't ibang sektor, mula sa mga bazar at universidad hanggang sa mga probinsyal na bayan. Para sa pananaw na ito, ang lakas ng kasalukuyang kilusan ay nasa lawak ng saklaw nito, hindi lang sa isang klase ng tao, kundi sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Gayunpaman, may mga outlet na tumututol sa interpretasyong ito. Halimbawa, ang Polish publication na Politika ay nagsabing ang mga protesta ay wala pa ring malinaw na leader at hindi pa umaabot sa antas ng lawak at koordinasyon na nakita noong 2009. Dagdag pa rito, iginiit nila na ang rehimen ng Iran ay hindi pa rin bumibigay. Sa kabila ng mga banta mula sa Estados Unidos, nananatili itong matigas at palaban. Ngunit maaaring magbago ito anumang oras. Habang tumataas ang bilang ng mga namamatay at mas dumarami ang ebidensyang lumalabas na ginagawa ng rehimen ang eksaktong mga hakbang na ipinagbawal ni Trump, unti-unti ring lumilitaw ang mga senyales na seryoso ang Amerika sa posibilidad ng aksyon. Isa sa pinakamahalagang indikasyon nito ay ang katotohanang na-brief na si Trump tungkol sa mga opsyon ng Estados Unidos. Ayon sa The Independent, noong January 12, ibinahagi na si Trump ay nabigyan na ng detalyadong briefing ukol sa iba't ibang hakbang na maaaring gawin ng White House.
Kasama sa mga opsyong ito ang paggamit ng cyber weapons, pagpapakalat ng anti-government propaganda sa loob ng Iran, mas mabibigat na sanctions at bilang huling hakbang, direct strikes laban sa rehimen ng Iran. Mahalagang punto rito ang tono ng briefing. Ipinapahiwatig nito na ang Trump administration ay hindi nagmamadaling magbagsak ng bomba. Sa halip, maaaring mas pinipili muna nilang palakasin ang apoy ng mga protesta mula sa loob. Gayunpaman malinaw na nasa mesa pa rin ang military strikes. Dagdag ng The Independent, nakatakdang makipagpulong si Trump sa mga senior US officials noong January 13 upang muling suriin ang lahat ng opsyon ng White House. Sa puntong ito makikitang unti-unti nang umiikot ang gulong ng US military machine. At kung pagbabatayan ang mga pahayag ni Trump, malinaw na buo ang kanyang loob na gawin ang lahat ng makakaya niya upang suportahan ang mga nagpoprotesta sa Iran. Pinagtibay niya ito sa isang Truth Social post noong January 10 kung saan sinabi niya, ayon kay Trump, Iran is looking at freedom perhaps like never before. The USA stands ready to help. 3 exclamation points ang ginamit niya. Isang detalyeng maliit man pero malinaw ang mensahe. Seryoso siya. Dagdag pa ng Kyiv Post, ilan sa mga strike options na pinag-uusapan ay kinabibilangan ng posibleng pag-atake sa non-military sites sa Tehran. Ngunit nagbabala rin ng ilang senior officials na maaaring may unintended consequences kung masyadong mabilis kikilos ang Amerika. Sa kabila nito, ang pangkalahatang mensahe mula sa Trump administration at mula sa maraming Republican lawmakers ay malinaw ang direksyon. Nakatugma ito sa posisyon ni Trump, suportado nila ang mga nagpoprotesta. At habang papalapit ang desisyon ng White House, ang Iran ay papasok sa isa na namang yugto ng matinding kawalan ng katiyakan, kung saan ang bawat oras, bawat pahayag at bawat hakbang ay maaring maging simula ng isang mas malawak na pagbabago. Noong January 10, isang maikli pero mabigat na mensahe ang inilabas ng US Secretary of State na si Marco Rubio. Ayon kay Rubio, sinusuportahan ng United States ang matatapang na mamamayan ng Iran. Isang linya lang pero malinaw ang posisyon. Kasunod nito, mas naging diretso ang tono ng isa pang matagal ng kilalang boses sa US politics, ang US Senator na si Lindsey Graham na isa sa mga co-author ng panukalang batas para sa secondary sanctions. Kabilang ang tariffs na aabot sa 500% laban sa mga bansang bumibili ng energy products mula sa Russia, ay muling nagpahayag ng suporta sa mga humahamon sa mga kaaway ng Amerika. Ayon kay Graham sa isang post sa X, para sa sambayan ng Iranian, ang inyong mahabang bangungot ay malapit ng matapos. Ang inyong tapang at determinasyon na wakasan ang pangapi ay napansin ng President of the United States at ng lahat ng nagmamahal sa kalayaan. Dagdag pa niya ayon kay Graham, kapag sinabi ni President Trump ang Make Iran Great Again, ang ibig sabihin nito ay kailangang manaig ang mga nagpoprotesta laban sa Ayatollah. Kung gaano ito katotoo, nananatiling bukas sa debate. May mga pagkakataon na nagbanta si Donald Trump ng walang agarang aksyon. Pero sa pagkakataong ito, may mga briefings, may mga naka-schedule na pulong at may malinaw na indikasyon na posible na talagang kumilos ang Estados Unidos kahit sa anyo ng military action. Ngunit ang tanong ay dalawa, kikilos ba ang Amerika? At kung kikilos, ano ang magiging itsura ng atake? Sa unang tanong, may malinaw ng sagot ang kasaysayan. Nabanggit na natin kanina ang Operation Midnight Hammer, isang malawakang serye ng airstrikes laban sa mga nuclear facilities ng Iran. Ipinakita ng operasyong iyon na may kakayahan at may political will ang administrasyon ni Trump na umatake sa Iran kung gugustuhin nito. Malinaw na ginagamit ni Trump ang karanasang iyon para patibayin ang kanyang mga banta. Maaring hindi niya talaga gustong umatake, lalo na dahil sa posibleng geopolitical backlash. Pero nagawa na niya ito noon. At ang mensahe niya sa rehimen ng Iran ay simple, kaya ko itong gawin ulit at iyon ang gusto niyang iparating. Pagdating naman sa ikalawang tanong, kung ano mismo ang maaaring mangyari, may ilang senaryong inilatag ng mga analyst. Ayon kay Paul Edon, isang senior contributor ng Forbes, may ilang option ang Estados Unidos. Isa sa mga ito ay ang pag-target sa mga government security forces ng Iran. Ngunit ayon kay Edon, ito rin ang opsyong may pinakamataas na tsansang magbunga ng retaliatory strikes laban sa US military at diplomatic personnel sa rehiyon. Ang direktang pag-target kay Ali Khamenei ay isa ring ideyang lumulutang. Pero ito ang pinakadelikado. Gayunpaman, dati nang nagbabala si Trump tungkol sa Iran's Supreme Leader. Ayon kay Trump sa isang naunang pahayag, ang pasensya namin ay nauubos na.
At kung magpapatuloy ang lalong marahas na crackdown na nakikita ngayon sa Iran, posible na ang pasensyang iyon ay tuluyang maubos. Sa puntong ito may isa pang pangalan na muling lumilitaw sa diskusyon. Si Reza Pahlavi. Si Pahlavi ay anak ng huling Shah ng Iran na napatalsik noong 1979. Matagal na niyang malinaw na ipinapahayag ang hangarin na bumagsak ang rehimen ni Khamenei. Hindi man malinaw kung nakikita niya ang sarili bilang susunod na leader. Malinaw ang direksyon ng kanyang panawagan. Noong January 10, sa isang video address, ayon kay Pahlavi, hindi na lang ang paglabas sa lansangan ang ating layunin. Ang layunin ngayon ay paghandaan ang pagkuha sa mga sentro ng mga lungsod at panatilihin ang kontrol sa mga ito. Ipinapakita ng pahayag na ito na nakikita niya ang isang bukas na pinto, isang pagkakataon na maaaring hindi na maulit at dito posibleng magtagpo ang dalawang landas. Kung magtagumpay ang mga nagpoprotesta na agawin at panatilihin ang kontrol sa mga lungsod, tulad ng isinusulong ni Pahlavi, dun maaring magkaroon ng konkretong dahilan para sa mas direktang paglahok ng Estados Unidos. Sa madaling salita, ang magiging kahihinatnan ay hindi lang nakasalalay sa mga banta mula sa labas, kundi sa kung hanggang saan kayang umabot ang kilos ng mga tao sa loob ng Iran. At habang papalapit ang desisyon ng White House, habang umiigting ang galaw sa lansangan, ang Iran ay patuloy na lumalapit sa isang sandali. Isang sandaling maaaring magbukas ng panibagong yugto sa kasaysayan ng rehiyon. Kung sakaling mangyari ang senaryong ito, kung sakaling makakuha at makapanatili ng kontrol sa mga lungsod ang mga nagpoprotesta, may isang napakahalagang bagay na kakailanganin nila, proteksyon laban sa IRGC. At dito pumapasok ang posibleng papel ng Estados Unidos. Ayon kay Paul Idon, maaring mag-alok ang Amerika ng supporting airstrikes para tulungan ang mga nagpoprotesta na manatili sa kanilang mga hawak na lugar. Hindi ito direktang pananakop kundi isang uri ng proteksyong panghimpapawid. Ayon kay Idon, posibleng ang supporting US airstrikes kasama ang mahigpit na pagpapatupad ng no-fly at no-drive zones sa paligid ng mga urban centers na hawak ng mga nagpoprotesta ang magbigay sa kanila ng tunay na chance. Sa madaling salita, ang ideya ay simple. Kung hindi makakalapit ang mga helicopter, armored vehicles at reinforcements ng rehimen, mas may pag-asa ang mga tao. Pero kahit ang planong ito ay walang kasiguruhan, ang pinakamalaking tanong ay hindi teknikal. Ito ay politikal. Gaano ba talaga kahanda si Donald Trump na pumasok sa isang matagal at komplikadong commitment para bantayan ang isang posibleng regime change sa Iran? Kung wala ang kagustuhang yon, mahirap tukuyin kung paano eksaktong tatamaan ng malakas ng Estados Unidos ang Iran, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Trump. Ayon sa The New York Times, sa isang ulat noong January 10, kahit ang mga US commanders sa rehiyon ay maaaring wala pang malinaw na blueprint kung paano isasagawa ang isang posibleng pag-atake kung ito ay iuutos. Ayon sa isang senior US official na nakausap ng outlet, gugustuhin muna ng mga commanders na pagtibayin at pagsamahin ang mga posisyon ng Amerika sa rehiyon, lalo na para maprotektahan ang mga ito laban sa posibleng Iranian retaliation. Ibig sabihin, kung may aksyon man, hindi ito biglaan. At oo, may kasaysayan si Trump ng pagbabago-bago ng tono. Minsan matindi ang banta, minsan biglang tahimik. Sa sobrang dalas ng pagbabago, para bang pwede na siyang gawing tsinelas sa beach. Ngunit biro man iyon, may isang ibang world leader na mas seryoso ang pagbabantay sa mga nangyayari sa Iran. At iyon ay si Vladimir Putin. Sa loob ng Ukraine War, lalong naging malapit si Putin sa rehimen ng Iran, kapalit ng missiles, drones at ammunition. Alam na alam ni Putin na kung bumagsak si Khamenei, maaaring matuyo ang supply ng armas na mahalaga sa kanyang digmaan. Kasabay nito, maaaring mawala rin ang impluwensya ng Russia sa Middle East. At may isa pang mas tahimik na tanong sa likod ng isip ni Putin. Ako na kaya ang susunod? Matapos bumagsak si Nicolas Maduro sa Venezuela at ngayong hayagang binabanta ng Amerika ang rehimen ni Khamenei, posible bang lumakas ang loob ni Trump kung magtagumpay ang mga protesta sa Iran at ituon ang pansin sa mas malaking target, isang mas malaking isda sa lawa? Sa papel, napaka-improbable nito. Ang Russia ay mas malaki, mas komplikado at mas mapanganib na kalaban kumpara sa Iran o Venezuela. Pero may isang baka. Si Trump ay kilala bilang isang leader na nagre-respetong pangunahing sa lakas. At sa kasalukuyang sandali, si Putin ay hindi mukhang malakas. Ayon kay Alexander B. Gray, isang dating Deputy Assistant to the President at Chief of Staff ng White House National Security Council, maaring iba na ang tingin ng Trump administration kay Putin.
Sa isang interview noong January 5 sa Times Radio's The Trump Report, ayon kay Gray, sa tingin ko ang pananaw ng administrasyon ay ang Russia ay isang kapangyarihang papahina. Dagdag pa niya, binanggit ni Gray na may demographic, economic at military problems ang Russia at lahat ng ito ay bumabagsak sa balikat ni Putin. Ayon pa kay Gray, maaring makita ng Trump administration ang Russia bilang banta na sapat ng kaya ng Europe lalo na't tumaas na ang defense spending ng maraming European countries. Mula rito lumilitaw ang isang delikadong ideya. Maaring gamitin ng Amerika ang kahinaan ni Putin para unti-unting umatras sa ilang bahagi ng Europe. Dagdag pa rito sa isang ulat ng The New York Times noong January 10, tinalakay kung bakit biglang nanahimik si Putin matapos madakip si Maduro. Walang matigas na pahayag, walang galit, walang pagbabanta. Ayon sa ulat, maingat si Mr. Putin na iwasang banggain ng Washington habang naghahanap siya ng paborableng resulta sa Ukraine. Kahit pa nangangahulugan itong pagtabi sa ibang bahagi ng mundo kung saan dati siyang palaban. Ang katahimikang ito ay maaring senyales ng kahinaan o kaya ay tahimik na pagmamakaawa na huwag siyang sundan. Pero tulad ng lahat ng bagay kay Trump, walang kasiguruhan. Maaring ituloy niya ang kanyang banta, maaring hindi. At ang unpredictability na ito ang parehong kinatatakutan ng Iran at ng Russia. Ito na ang naging tatak ng ikalawang termino ni Trump. At habang umaandar ang mga protesta sa Iran, umaalingaw ang tanong sa mga palasyo ng kapangyarihan. Mula Tehran hanggang Moscow, hanggang saan ang kaya niyang gawin? Dahil sa mundong ito, minsan ang pinakamapanganib na sandata ay hindi missile, hindi bomba, kundi ang kawalan ng kasiguruhan. At sa ngayon iyon ang sandatang hawak ni Donald Trump.